inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Express. Mabuting araw, Mark Ezekiel Angko. Okay, so nasa yung camera ko. Ayan. Ito na, saglit lang. Okay, game. So, isang mabuting araw sa inyo lahat. So again, share ko lang yung aking presentation. Saglit lamang po. There you go. Yan, visible na ba yung aking presentation? And I hope na clear yung aking voice. Yes, Sir Jomer, you are very clear sa inyong voice and nakikita po ang inyong presentation. Thank you. Okay. So again, ang topic natin ngayong umagang ito is unemployment benefits. So yan yung second topic natin. Okay? So pag-uusapan natin ano ba yung mga qualifying conditions, paano ba yung manner of filing, and of course, syempre, ano ba yung bago dito sa ating unemployment benefit. Okay? So yan. So the outline of my presentation, pag-usapan natin yung definition, qualifying condition, magkano ba yung pwedeng makuha natin dito sa unemployment benefit. And kagaya nabanggit ko, yung manner of filing. Okay? So ano nga bang unemployment benefit? So unemployment benefit is a cash benefit granted to members who are involuntarily separated from employment. So pag sinabi nating involuntarily separated, hindi kagustuhan ng miyembro, siya po ay sapilitang nawalan ng trabaho. Okay? So ito pong unemployment benefit natin na ito yung pinakabagong benepisyo na pinagkakaloob ng SSS sa mga miyembro nito. So para ma-qualify, kinakailangan po ang miyembro ay wala pang 60 years of age at the time of separation. Kung siya naman po ay mine worker, dapat wala pang 50 years old at kung resource jockey naman po 55 years old. Kinakailangan din na meron siyang at least 36 contribution. Diyan po sa 36 months na yan yung 12 months dyan nasa 18-month period prior to month of separation. So kung halimbawa yung miyembro na wala na siya ng trabaho ngayong June 2024, so you have to count 18 months backward starting May 2024 at dun sa 18-month period na yon dapat may 12 months siya dyan. Kahit hindi sunod-sunod, again, as long as nandun yan sa 18-month period. So kung halimbawa, eksakto, may 12 months lang siya doon. So yung 24 months to complete the 36 kahit medyo matagal na yan. Okay? Then, next. Has no settled unemployment benefit within the last 3 years. So isa ito sa mga limitations ng ating unemployment benefit na kung saan maaari lamang ma-avail ng miyembro ang unemployment benefit once every 3 years. And involuntary separation from employment was due to the enumerated grounds. So may mga valid grounds tayo para sa ating unemployment benefit. So hindi lahat ng involuntary separation compensable. Okay? So may mga valid grounds tayo. So ano yung mga valid grounds for involuntary separation? Una, yung authorized causes. So ano ba yung mga authorized causes? Example dyan, redundancy, retrenchment, downsizing, cessation of operation, or installation of labor cost-saving devices, automation, yung dating ginagawa ng tao, robot na. So yung mga affected employees, provided that they have met the qualifying conditions na nabanggit ko kanina, pwede po sila makapag-apply ng unemployment benefit. Okay? So kasama rin sa authorized causes kung halimbawa yung empleyado, meron siyang sakit na prejudicial to his or her co-employee's health. Okay. And then we have the just causes. Yung just causes naman, ito yung mga cases na kung saan yung employee can put an end to the employment relationship without notice dun sa kanyang employer. So, kumbaga, napilitan siyang mag-resign. Okay? Napilitan siyang umalis. Okay? Because of ano yung mga cases yan? Serious insult by the employer, inhumane and unbearable treatment accorded to the employee by the employer. Okay? So, commission of a crime or offense by the employer. Okay? So, yun po yung mga just causes natin. And then we have yung economic downturn, natural or human-induced calamities, and other analogous cases as may be determined by DOLE and the SSS. Okay. So kung meron tayong valid grounds, kagaya ng nabanggit ko kanina, meron din tayong grounds for disqualification. So ito yung mga cases na kung saan yung empleyado tinanggal po siya sa trabaho. Okay? So again, tinanggal siya sa trabaho ng employer niya. So it's involuntary separation pero hindi siya qualified na makatanggap. Hindi sila qualified na makatanggap ng unemployment benefit. So ito po yung mga grounds for disqualification natin. So ito yung mga employees who has committed serious misconduct,
willful disobedience to lawful order, gross and habitual neglect of duty, fraud, or willful breach of trust, loss of confidence, commission of a crime or offense, and other analogous cases like abandonment, gross inefficiency, disloyalty, conflict of interest, and dishonesty. Ibig sabihin, kaya nawala ng trabaho yung empleyado dahil din mismo sa kagagawan niya. Okay? So siya mismo yung may rason. Okay? Bakit siya terminate ng employer niya? So even though it's involuntary separation, hindi po yan compensable under unemployment benefit. Okay? So magkano po ba yung pwedeng matanggap na benepisyo ng ating mga miyembro? Okay? So yung amount of benefit po natin is equivalent to 50% ng inyong average monthly salary credit. At yung benefit po ay good for 2 months. Okay? So 2 buwan po namin kayong pagpe-pensionin under unemployment benefit. So paano ba makuha yung average monthly salary credit? So dalawa po yung formula na ginagamit natin siyan. Okay? Yung first formula po, sum of your last 60 monthly salary credit prior to the semester of contingency, then divided by 60. Okay? So for example, nawalan ng trabaho yung miyembro ngayong June 2024. Ang semester of contingency niyan ay January to June 2024. So kailangan nating i-total yung last 60 monthly salary credit starting December 2023. So yung last 60 months po ng inyong contribution, i-total natin yan, then i-divide natin by 60 para makuha natin yung average monthly salary credit. At yung second formula naman, yung total po, sum of all the monthly salary credit from your first up to the month prior to the semester of contingency. And i-divide po natin siya by the number of monthly contributions paid in the same period. Halimbawa, again, nawala ng trabaho yung miyembro ngayong June 2024. Ang semester of contingency po niyan ay January to June. So halimbawa, ang month prior to the semester ay December 2023. So sabihin na lang natin meron kang 200 contribution from your first contribution up to December 2023. I-total natin yung 200 months contribution na yan and then divided by 200. Okay, para makuha natin yung average monthly salary credit. So kung alin po ang mataas sa dalawang formula, kung ano po yung mataas na amount na makukuha natin, yun po yung gagamitin natin na average monthly salary credit. So halimbawa, ang nakuha nating average monthly salary credit ay nasa 20,000. So ano pong gagawin natin para makuha natin yung amount of benefit? I-divide by 2 lang natin yan. Okay? Divided by 2, so that will be 10,000 per month. Yun po yung magiging benefit ng miyembro natin. So kagaya ng nabanggit ko po kanina, since yung benefit po natin ay good for 2 months, so just multiply it by 2, so 20,000 din po yung makukuha natin. Okay? Again, ang benefit natin, good for 2 months lang siya. Ang prescriptive filing period naman po natin, 1 year from the date of separation. So baka mamaya may magtanong. Halimbawa po, okay, nawalan ako ng trabaho for 2 months, eligible ako. However, hindi ako nag-apply kaagad ng unemployment benefit. So employed na ako ngayon. Okay? On the 3rd month or 4th month, employed na yung miyembro. Okay? The question is, pwede pa ba siyang mag-apply ng unemployment benefit? Currently employed na siya. Okay? Pwede pa po. Okay? As long as all documents, intact po yan, yung mga supporting documents na kakailanganin para makapag-apply siya ng benefit at yung 1 year na prescriptive filing period hindi pa naglalapse. Okay? Pwede pa pong i-claim yan. Pwede pa po siyang makapag-apply at matanggap yung kanyang unemployment benefit. Okay. So now, let's proceed naman sa limitations. So may mga limitations tayo para sa unemployment benefit. Kung kagaya ng nabanggit ko po kanina, ang ating unemployment benefit, pwede lamang yung ma-avail ng miyembro once every 3 years. Okay? So paano kung nagkaroon ng dalawang contingencies within the same compensable period? So only the highest benefit shall be paid. Iko-compute natin yung benefit na makukuha niya dun sa dalawang contingencies at kung alin ang mataas sa dalawa, yun po yung makukuha ng ating miyembro. And ito po, yung mga sumusunod na case, okay? So ito yung mga cases na kung saan pwedeng i-deduct yung unemployment benefit na natanggap ng miyembro sa kanyang future benefit. Okay? So it can be deducted either in partial or full. So ano yung mga cases na possible i-deduct yung kanyang unemployment benefit na natanggap sa kanyang future benefit? Una, kung nagkaroon ng overlapping of benefits. Okay? So tandaan po natin, hindi natin ina-allow ang overlapping of benefit within the same program.
So kung halimbawa, example na lang natin yung miyembro, sabihin na lang natin manganganak na siya, okay? Female member on the 9th, ano na siya, nasa 9th month na siya ng kanyang pagbubuntis. Unfortunately, nagsara yung pinapasukan niya. So nag-apply po siya ng unemployment benefit. Eligible siya, nakatanggap siya ng unemployment benefit. The following month, nanganak siya. Okay, so nag-overlap ngayon kasi yung benefit na natanggap niya for unemployment benefit, good for 2 months. Okay, so after a month pa lang, nanganak yung miyembro. So may nag-overlap na 1 month. So anong mangyayari? Yung maternity benefit, it will be computed in full, pero yung amount of benefit na nag-overlap, amount of benefit ng unemployment na nag-overlap doon sa maternity benefit, i-deduct po yan. Okay? Then second, when an employee's case results in reinstatement with back wages or settled unemployment benefit will be deducted from the future benefit. So ito yung mga cases na kung saan po yung empleyado, okay, sabihin na lang natin tinanggal siya sa trabaho ng kanyang employer. Sabihin natin due to serious misconduct, okay? So kumbaga may ano siya, may conflict. Kasi may conflict between the employee and the employer. So ang nangyari, sinasabi ng employer niya serious misconduct siya, okay? So ang sinasabi naman ng employee illegal termination. So ang ginawa niya, nag-apply siya ng unemployment benefit. So in lieu of the certification, so nag-execute siya ng affidavit. Yun yung ginamit niya, tapos nag-attach siya ng pending may pending case siya against dun sa employer niya. Okay, so yun yung ginamit niya ng mga documents para makapag-apply siya ng unemployment benefit. Nakatanggap po siya ngayon. Okay, so habang gumugulong yung sinampa niya na kaso against his or her employer, so lumabas yung resolution. So yung resolution ng sinampa niya na kaso ay in favor of the employer. So parang ba sinasabi ng DOLE, valid yung reason ng employer mo kaya kanya terminate. So paano yung unemployment benefit na nauna nang naibayad sa miyembro? So that will be deducted from his or her future benefit. Okay? So kung halimbawa baliktad naman yung naging resolution, kung ang resolution naman in favor of the employee naman. Kung in favor of the employee yan, pero okay, ang sabi ng DOLE, i-reinstate mo siya, okay? Pero may payment of back wages, okay? Reinstatement with payment of back wages. So kung may payment of back wages, it is as if walang nangyaring separation. Kasi halimbawa, kung 2 months na nawala ng trabaho yung miyembro, ang sabi ng DOLE, sabihin na lang natin, itong empleyado nito na tinanggal ninyo, i-reinstate mo siya at yung period na hindi siya nakapasok, bayaran mo. Okay? Pinababayaran. So may payment of back wages. So again, it is as if walang nangyaring separation kasi may payment of back wages. Kung reinstatement lang, hindi siya babawasan. Okay, so hindi siya ibabawas sa future benefit. Pero kung may payment of back wages, again, halos walang nangyaring separation dyan. Okay? Then third, with the filing, processing, payment involves misrepresentation, fraud, or false claim, and when the employee is rehired or reemployed within the compensable period. Benefit is good for 2 months. Isang buwan lang siyang nawalan ng trabaho. So since yung benefit na ibinigay ng SSS good for 2 months yan, yung sobrang 1 month po ibabawas yan doon sa kanyang future benefit. Okay. So now let's proceed naman sa manner of filing. Okay. So manner filing natin online. So wala po ito, hindi siya available over the counter. So yung mga miyembro natin na magsasabit na kanilang application, so they need to log in to their my.sss account. Kung wala kayong laptop or desktop, pwede kayong pumunta sa mga branches natin, tapos may mga e-center ho tayo dyan. Okay, na kung saan pwede po ninyong i-log in yung inyong my.sss account. Okay. So mag-login lamang po sa inyong my.sss account and under the benefits menu, i-click yung apply for unemployment benefit. Okay? So after clicking apply for unemployment benefit, by the way, before you proceed dito sa ating benefit application, you have to ensure na updated po yung inyong contact information at meron kayong naka-register na disbursement account. May naka-enroll kayo na disbursement account kasi dyan natin i-credit yung inyong benefit. Okay? So after clicking apply for unemployment benefit, so i-provide nyo lang po yung mga required information, yung details po ng inyong employer, kung kayo po ay covered employee, yung reason bakit kayo nawalan ng trabaho, your preferred office, kung saan ho kayo magse-secure ng certification of involuntary separation, kung yan ba ay DOLE, PUA, or POLO office. Okay? At kung multiple po yung disbursement account na nakaregister sa inyong my.sss, yung preferred
daem po ninyo kung saan po ninyo gustong makredit yung inyong benefit. Tip para sa mga miyembro po natin na magsasabit ng kanilang application online. So pagka tayo po magpo-provide tayo ng information dito, mas maigi po na hawak natin yung Certificate of Involuntary Separation, yung Notice of Termination na ibinigay sa atin ng ating employer para po tama yung information na ipoprovide natin, like yung date of separation, yung reason for termination, para at least po maiwasan natin na ma-deny yung ating sinubmit na application. Kasi halimbawa, ang nilagay ninyo dyan na date of separation, halimbawa July 1, eh doon sa notice na binigay sa inyo ng inyong employer, July 2 ang nakalagay. So ano mangyayari? Mare-reject po yan kasi magkaiba yung information na nakalagay doon sa inyong notice of termination kumpara doon sa information na provide ninyo sa online application. Okay, so after providing all the required information, so i-click lamang po yung proceed button. Okay, so after clicking the proceed button, so ipapakita ho ng system dito sa confirmation page lahat ng information na provide niyo during the application. So kailangan po niyo i-confirm yan, i-check niyo yung correctness ng information na provide niyo. So kung na-check niyo tama siya lahat, so ipapakita rin po ng system magkano po yung unemployment na ma-receive ninyo. Okay, so click the proceed button. Okay, so after clicking the proceed button, again, i-display ng system yung data consent. Okay, so i-click nyo lang po yung, i-tick nyo muna yung certificate, yung if you agree dun sa ating data consent and then click submit. Okay, so after clicking the submit button, so meron pong confirmation page na kung saan nakalagay po dyan yung inyong transaction number. Tandaan po ninyo, lahat po ng transactions na gagawin niyo online, hindi lamang yung submission ng unemployment benefit, yan, even mga loan application, submission ng mga maternity application, again, lahat ng mga services na i-avail ninyo online, may corresponding transaction number yan. So that will serve as proof that you have successfully submitted yung inyong application. So please take note ng transaction number. Okay? Also, may matatanggap din kayo na notice doon po sa inyong registered email address. Okay? So ano pong next step dito? After po ninyo na ma-submit successfully yung inyong application for unemployment benefit, kung kayo po ay covered employee, yan po ay i-redirect naman natin sa inyong employer's account, okay? For your employer certification. So, yan. So, note lang po, yan, paalala lang sa ating mga miyembro. So, always check your registered email address for unemployment benefit claim application notices coming from SSS. Okay. So ito po yung enhancement na ginawa natin. So yung ating unemployment benefit, dumadaan na ho siya sa ating employer, further certification. Okay, so yung ating employer naman po, paano ba nagsicertify yung employer? Una, once na yung empleyado po nila, yung former employee nila, nagsubmit ng application for unemployment benefit, may matatanggap po silang notice via their registered email address. Okay? So, once na ma-receive ng employer itong notice na to, so maglalagin na po siya dun sa kanyang my.sss account. Okay. So, under certification of benefit claim po yan. Okay. So, anong kailangan gawin lang po ng employer? I-tick yung certify kung ina-approvean ho niya. Okay. Ibig sabihin, tama lahat ng information na provide ng kanyang employee, former employee, doon sa unemployment benefit application. O kaya naman not certify kung halimbawa naman, yung empleyado currently employed pa rin pala sa kanila pero nag-submit ng unemployment benefit application. Okay? So, yan po. So, ipapakita ng system diyan yung for certification, yung transaction number, yung pangalan ng empleyado, okay? At the same time din po nakalagay diyan yung reason for separation at yung ano yung magiging action ng employer. Okay? So halimbawa nakalagay diyan certify, yan nakalagay po diyan action. Yung pala hindi pala kumbaga halimbawa baka mamaya naduling sa employer, not certify pala dapat i-click niya. So pwede ho i-cancel yan ng ating employer, okay? So kasi mapapansin niyo may submit button pa dito okay? So kailangan niyo i-tick muna yung certification tapos tsaka niyo i-click yung submit. So, basahing maigi kung tama yan and then click submit na po. Okay, after clicking the submit button, okay, so may confirmation page uli yan na lalabas. So, just click OK button. Okay, so after clicking the OK button, yan, so meron kayong matatanggap
na notice sa inyong registered email address for our employer, informing you na sinertify po ninyo as employer yung unemployment benefit application ng inyong empleyado. At ganoon din, yung empleyado naman po, may matatanggap siya na notice sa kanyang registered email address informing him or her na sinertify po ng employer niya, ng kanyang former employer, yung unemployment benefit na kanyang sinabit online. Okay. So muli, for the mode of disbursement, okay, so yung unemployment benefit po natin, yan po ay kini-credit. Kung meron ho kayong UMID card with ATM functionality, so yan po, dyan po natin i-credit yan. Kung wala naman po, kung ano po yung naka-register na disbursement account sa inyong My.SSS, so it can be a bank account from any personal accredited bank. Pwede rin po yung e-wallet, yung CPO, yung cash payout outlet like DBP Cash Padala through M. Luwilier, or kung meron kayong UBP Quick Card. Okay, so that's it for our unemployment benefit. So para po sa mga katanungan ninyo, feel free to post it at babasahin po natin yan. Maraming salamat at mabuting araw. So maraming salamat, Sir Jomer, sa pagdidiscuss ng ating unemployment benefit. So bago tayo dumako sa ating Q&A, may mga commercial muna tayo since meron po tayong ongoing na calamity loan as of now. Covered po dito yung ating mga residents sa Taiwan. So bago tayo mag-proceed sa ating mga Q&A, ipapaalam po muna namin na ang ating mga members na affected ng magnitude 7.4 na lindol sa Taiwan ay maaari nang mag-avail ng calamity loan until August 20, 2024. Covered dito ang ating mga members na living, residing, working sa Taiwan nung nangyari ang nasabing lindol. Maaari tayo mag-apply gamit ang ating My.SSS account. Para sa iba pang detalye, maaari nating basahin ang SSS Circular 2024-002 na makikita din sa ating SSS website. At usapang loan, for now, maaari tayong mag-generate ng payment reference number para bayaran ang ating housing loan. So kung meron tayong kakilala or si nanay o si tatay ay merong na-avail na housing loan na as in na mag-generate ng payment reference number gamit ang kanilang My.SSS account, at dito babayaran sa mga accredited payment centers natin. So ayun, Sir Joms, ready na po ba tayo para sagutin ang ating mga questions na nag-gather through the chat facility? Ready na? Ready na. Ayan. So, for our first question, Sir Joms, this is from Sir Ardiste. Entitled for that benefit po ba ang mga seasonal workers while temporary laid off sa company? Siguro Sir Joms, katulad ng mga sa catering. Oo, mga catering, floating, mga ganon na seasonal. Okay. So hindi ho sila covered nito kasi again dapat po talagang terminated yung ating employer, yung employee natin. Okay? So kung may mga ganyan tayong cases na kasi lalo yan naging uso yan nung time ng pandemic na maraming na kumbaga naka-floating sila. Okay? So yung iba kasi sabi paano yan floating kami tapos after 6 months o after 5 months, saka lang kami terminate ng employer namin. So, ang wino-worry kasi ng ibang member doon, yung 12-month contribution within the 18-month period. So, kasi kumbaga, na-float muna sila tapos tsaka lumipas ang mga buwan tsaka lang sila terminate ng employer. Kasi importante talaga na ma-terminate sila. I-terminate sila kasi kung layoff lang yan, kung sila ay floating lang, so considered pa rin sila as empleyado ng company. So hindi pa sila separated from employment. So, but then kung yung mga floating naman, ang magiging basis pa rin naman natin yan is kung kailan sila kung kailan nag-start na sila ay ma-float. So no worries naman sa mga miyembro natin. So kailangan naka-indicate lang din yun dun sa certificate of separation na i-issue, yung notice of termination na i-issue sa kanila ng kanilang employer. Thank you so much, Sir Jomer, for answering our first question. For our second question, this is coming from Anonymous. Magkano po ang maximum amount na maaaring makuha sa unemployment benefit?
Okay, so wala tayo kasing naka-declare talaga na maximum amount kasi ang basis niyan yung ating, average monthly salary credit. So naka-base siya dun sa contributions na nire-remit natin kay SSS. So currently, ang maximum MEC natin nasa 20,000 yan for the regular Social Security program. So kumbaga ang trend natin tumataas ng tumataas yung MEC natin, 'di ba? So possible yan na pagdating ng panahon tumataas din yung ating unemployment benefit. Okay, so ngayon more or less nasa ano yan, wala pang 5 years kasi yung ano natin, yung 20,000 MEC natin, so most probably wala pa talagang makakakuha talaga ng maximum na 20,000 sa ngayon. Okay, so masa around 18 siguro yan or 19. Kasi average ng last 5 years yan or average ng total contribution prior to the semester of contingency divided by divided by the same number of contributions paid within the same period. So yun po yun. Okay, so but then again, wala tayong nakaset na maximum. Kasi ang trend natin tumataas yan, yung benefit natin kasi naka-base yan din sa ating contributions. Ayan, thank you so much, Sir Jones, for answering the question of our anonymous na participant. For our next question, this is from Miss Mariel. Nag-apply and na-approve ang unemployment benefit pero nagka-work after a month. Kailangan bang i-return sa SSS ang full amount ng benefit? At siguro sir, kung i-return, kailangan ba magpunta sa branch para magbigay talaga ng pera doon? Yan, sige po. Magandang tanong ni Ma'am, 'di ba, ni Ma'am Mariel. So, kumbaga 1 month lang siya na walang trabaho, yung benefit na natanggap niya good for 2 months. So, yung sobrang 1 month, that will be deducted from her future benefit. So, yan po. Ibabawas yan sa future benefit yung sobrang 1 month. So, no need na pumunta kay SSS kasi pwede nyo, ano na yan, i-deduct na lang ho yan dun sa future benefit ninyo. So, yan, sige, i-Jollibee nyo na muna yan. Pero wag nyo lang kalimutan. I-Jollibee na. So, ikain nyo na muna yan. So, pero wag nyo lang kalimutan na yung sobrang 1 month that will be deducted from your future benefit. Ay, maraming salamat, Sir Jom, sa iyong payo na rin na i-Jollibee muna. For our next question, this is coming from Sir Jeco. Is ending of contract being considered qualified for the unemployment benefit? Yan, marami nagtatanong yan. So, ang sagot po natin dyan ay hindi. Okay, so hindi po covered dyan yung endo natin. Kasi endo, again, for example, common yan sa mga job order workers, di ba? Yung mga contract of service workers, yung mga COS, na kung saan halimbawa may kontrata sila na for 2 years, na-serve nila yung 2 years na contract na yon. So hindi sila qualified kasi kumbaga aware sila na after 2 years, mawawalan na sila ng trabaho. So dapat, sabi nga natin dyan, bago mag-end yung contract mo, dapat napaghandaan mo na kung may malilipatan ka or marirenew ba yung kontrata mo, di ba? Kasi again, hindi po covered yan. Kasi aware si member na, yun nga po, kumbaga ang kontrata lang niya, yung trabaho niya is good for 2 years lang. Ayun, thank you Sir Joms. If ever sir na hindi na-serve yung contract, for example, contract niya is for 2 years, and then on the 17th month, natanggal siya for whatever reason, possible kaya yun? Tama yon. So magandang so kung ganyan ang case niyo na hindi niyo na natapos yung kontrata niyo, doon tayo papasok. Doon tayo pwedeng makapag-apply ng unemployment benefit. Like for example, ang contract mo is for 2 years pero 1 year ka pa lang, terminate na ng employer mo yung contract. Kasi kumbaga end niya na yung employment relationship kasi nga sabihin na lang natin naging reason niya is installation of cost labor saving device or sabihin natin redundancy. So in that case, possible siya na makapag-apply ng unemployment benefit kasi hindi niya na-serve yung 2 years na contract. Ayan, thank you for the clarification, Sir Jomer. So for our next question, from anonymous, no? Dami na nating anonymous na participant. Sayang. Paano po kapag sa unang application, rejected yung application? Tapos sa second application, naabutan na ng 1 year. Pwede pa rin ba mag-file since may initial application naman na pasok dun sa prescriptive filing period? Okay, so yung kanyang tanong kasi is kasi again, ang prescriptive filing period natin is 1 year from the date of separation.
Okay, so kung halimbawa yung sinasabi niya na naabutan na ng 1 year yung second application, siguro kung halimbawa naisubmit niya naman kay SSS bago pa mag-end yung magtapos yung 1 year na prescriptive filing period, tapos sabihin na lang natin tumagal sa part ng SSS yung evaluation or baka kasi dumadaan din yan sa kasi tandaan natin pagka tayo ay nag-submit ng application, by the way, hindi ko po pala nabanggit kanina, idadagdag ko lang din, na once you have successfully submitted your application, kailangan po ninyong makapag-secure ng certification of involuntary separation from your preferred DOLE, PUEA, or POLO office within 30-day period, 30 calendar day period. So dapat makapag-secure tayo niyan. So in case man na halimbawa pagdating sa tumagal sa SSS, sabi natin medyo nagkaroon ng investigation pa sa part namin, so hindi kaagad siya na process, inabutan ng 1 year sa part ng SSS. So possible naman yan na mabayaran, possible naman yan din na i-apila ng miyembro kung sakali man na kumbaga nag-lapse na, pwede pang i-apila ng member kung ang reason bakit siya tumagal nasa parte ng SSS. Pero kung halimbawa naman po kumbaga tumagal sa miyembro yung application na pending sa kanya, okay? May initial siya pero doon sa second application hindi niya na kumbaga pinending niya na sa kanya, tumagal na sa kanya, then hindi na po possible ho yan na ma-reject na yan talaga. Thank you so much, Sir Jones, for answering the question of our anonymous participant. For our next question, wag ka mag-alala, Sir Jones, 734 na lang to, no? Anonymous number 7 na yata. Granted, if naka-avail po ako sa unemployment benefit, ibabawas ba yung amount na na-receive ko sa total contributions ko, or ibabawas ba sa mga marireceive ko na future benefit, especially during retirement? Okay, so again, sa nagtanong, hindi po natin yung ibabawas sa contribution ninyo, ibabawas po natin yan sa future benefit. So yung future benefit, actually hindi lang siya retirement. So ano ba yung mga possible na future benefit? So dyan yung disability in case of member's death. So yung death benefit natin, possible yan, or possible din yan na i-deduct din kung sa sickness or maternity benefit. Yun yung mga future benefit kasi na pwedeng pagbawasan ng ating unemployment benefit. Pero definitely hindi yan ibabawas sa contribution kasi again po yung iba kasi nagtatanong diyan, actually siguro medyo malayo na, pero yung iba parang kagaya ng loans lang din yan. Bakit hindi niyo ibawas na lang sa contributions? Kasi lugi yung miyembro diyan pagka binabawas siya pag binawas namin yan sa contribution ninyo, kasi pagka binawasan namin yung contribution ninyo, ang number one na maapektuhan diyan yung benefit po ninyo. Okay, so hindi siya beneficial sa miyembro. Kaya kung mapapansin niyo po, wala kaming benefit na kung nagkaroon ng overlap or even yung mga privileges, yung mga loans niyo, hindi siya binabawas sa contribution kasi again, lugi yung miyembro diyan. Ayan, maraming salamat, Sir Jomer, for the clarification. So, wag tayong mahihiya or wag tayong matatakot na mag-file, since yun nga, hindi naman siya sa contributions rather than sa mga benefits siya talaga ibabawas if ever may double compensation na mangyayari. So, for our last question, this is from, again, anonymous participant. Good morning. Na-terminate po sa trabaho ang asawa ko. Nasa kainitan ng COVID dahil sa nagkaroon ng COVID ang isa sa kapamilya namin. Di po siya nakapag-apply for unemployment benefit. Ongoing pa rin po yung kaso dahil nag-file po kasi sa DOLE. At sa ngayon, nasa Court of Appeals po ang kaso. 4 years ago pa po yung na-terminate siya. Pwede pa po ba siyang mag-apply ng unemployment benefit habang may kaso pa? Ano pong dapat gawin? Thank you so much. Sorry, yung prescriptive filing period kasi natin po, okay, so thank you for that question. So ang prescriptive filing period po natin ay 1 year. Okay, 1 year from the date of termination o date of separation. So actually na-extend yan during the pandemic period, pero na-lift na nga po yan nung na-lift na rin yung ating community quarantine. Di po ba? So binalik na natin yung prescriptive filing period na 1 year from the date of separation. Kasi kung halimbawa man ito yung mga cases na merong kumbaga parang may kumbaga may
kumbaga hindi pagkakaunawaan yung employer, the employee, hindi maganda yung kanilang employment relationship, 'di ba? So, possible kasi yan na kasi sabi niya, hindi ako makakapag-apply kasi wala akong certificate of walang notice of termination na binibigay sa akin yung employer ko. Kasi in lieu of that, meron tayong affidavit. So, aside from the affidavit of separation or yung notice of termination, meron din dapat tayo diyan na para makapag-apply tayo ng unemployment benefit. Kung halimbawa mayroong ano bang tawag nito? Kung yan yung napa-blatter natin sa police, kung merong serious insult or kumbaga may sakitan na nangyari, so may police report yan or certificate of pending legal case. So yun yung mga possible document na i-attach ninyo. So in this case, kung 4 years na siya, possible ho talaga na ma-reject na yan kasi kumbaga tapos na rin ho kasi yung ano natin, yung extended period of filing natin. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Express